Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, ayan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon mga boss. Ayan, bigyan natin ng opinion at reaction itong paliwanag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayan, tungkol dito sa pagbawi ni Ombudsman Boyeng Remulla. Ayan. At ang sabi pa nila na napakapalpak daw mga boss. Ayan, binawi niya po kasi yung sinabi niya kahapon na regarding kay Senator Joel Villanueva na inutusan niya si Senate President Tito Soto na ipatupad yung paghatol daw ng nakaraang ombudsman, yung dati pang si Ombudsman Morales. Kasi nung actually ano pa si Senator Joel Villanueva noon, bali ano pa siya, hindi pa si Senator, bali siya pa yung congressman. Siya po ay congressman pa nung time na yon, under party list na si Bac. Kaya ngayon mga boss, ayan, panoorin natin at bigyan natin ng opinion at reaction itong paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero bagong lahat, please like, share, and subscribe na rin mga boss sa ating munting channel at pakihit na rin sa notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. And mga boss, ayan, umpisa na po natin, panoorin natin yung paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano. Remulla, pero talpak na agad yung information yata at Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Yung issue tungkol kay Senator Joel Villanueva. All senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC Party List. No? So this is not even a debatable matter. So I know Boyeng Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman opposition. Let's see, after Ombudsman Remulla sees the documents na pre-provide na rin. Yung iba dun, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Senator Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Sir, sino ang umaatake sa inyo? Sino? Sorry? Sino ang umaatake sa inyo? Sa Senado? Well, many, but definitely the mastermind. Can Hindi ba si... we've named it many times and of course lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera, so wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost,
nagustuhan nila, natuto, in-export na nila sa ibang district engineer. That can be true or not. But until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi doon mo makikita yung motibo, di ba? And I mean, obviously, RJ, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala dun sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Dun ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Diba? So all throughout, yung kay President Erap, kay President GMA, yung yung mga investigasyon in the past, diba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayong payag na ma-distract. Kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo madisiplina ni Ombudsman Boying yung nagbigay sa kanya noon. Sir, ano advice yung kay Senate President ngayong ipapareceive daw sa Senate yung particular na inilabas ni Secretary? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado. Di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa 8, 9, and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y naniniwala, mali yung remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima, na sa kagustuhan niya ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya, at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Sir, i-release nyo rin po ito bukas since sasanak sa budget ng Ombudsman. I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's just a show, di ba? So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re-reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede yun. Sir, malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, kauto lang ni Remulla pero taltak na agad yung informasyon yata at yung dinaya. It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not the mistake, but rather, is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado. Unwittingly na yung ibig sabihin, hindi mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka, and I don't believe Ombudsman Remulla will do that. I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Remember, no? Bawat distrito na may project ang 15 contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. Di ba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng pink, galit DDS, galit yung Marcos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba?
when does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan eh. Tama. Yan, mga boss, so tama po yun na bansa na natin ang tinatamaan. Kaya, so, apektado talaga. Pero ang sabi nila ay unang pasok pa lang daw ni Remulla yan sa ombudsman. Yan, palpak ka kaagad. No, at narinig naman natin kanina na isa pala sa advisor ni Boyeng Remulla ay si Laila de Lima. Alam mo mga boss, kung ako'y isang politiko lamang, hindi po ako si Laila de Lima, kasi ang dami pong kaso niya na nakalabas lang yan dahil sa administrasyon ngayon, at nagulat lang din po ako kung bakit inano yan, bali nilabas ni BBM. So actually dahil dun sa droga, dun sa nung kapanahonan niya na gumawa sila ng ang tawag nito, itong drugs dito sa loob ng Muntinlupa. Grabe yung ginawa niya doon, pero hindi niya malusutan yun. Nasasabi niya na hindi nangyari kasi maraming mga ebidensya laban sa kanya. Ayan mga boss, kung para sa inyo, ano yung mga may comment nyo dito, ano yung mga opinion nyo, comment na lang dyan sa ating comment section, at paki-like, share, and subscribe sa ating channel. Ayan, maraming salamat mga boss. Hanggang sa muli.